Come on, I want every one of you to speak that word, dakila ka. Come on. Everyone, lahat tayo, just close your eyes and tell the Lord, Lord, dakila ka. If God is really great in your life, come on, isigaw mo, dakila ka, Panginoon, dakila ka. Come on, I want every one of you just to speak it, dakila ka, Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Ama, sa umagang ito, dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Dakila ang iyong pagmamahal. Dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Sa umagang ito, pinararangalan ka namin. Sapagkat walang ibang Diyos liban sa iyo. Ikaw ang Diyos ng malang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang sa krus ng Kalbaryo ay bigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Diyos, sinasamba ka namin. Pinararangalan ka namin. At nawa, Panginoon Diyos, ang iyong pangalan, Panginoon, ang siyang may taas sa aming kalagyanan. Sa aming pagkinin ng mga salita, dalangin namin na kayo ang siyang kumilos. Buksan mo ang bawat puso, bawat kaisipan, na lahat ng iyong anak na narito. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Siwa palakpakan po natin ang Panginoon this morning. Okay, so last Sunday po, ang ating pinag-usapan is about the rapture of the church. Okay, so yun po yung ating napag-usapan last Sunday. At I believe every one of us ay ngayon ay maliwanag sa atin yung pangako ng Panginoon na siya ay isang araw na siya ay muling babalik. Now the question remains, are we ready for the second coming of Christ? Alam po nyo, araw-araw binabantayan ko yung nagaganap sa Israel, ano? Talagang, hindi lang po ako, kundi lahat ng mga pastor. If you understand biblical prophecy, you will, malalaman mo na lahat ng nagaganap ngayon sa bansang Israel, yan po ay nagbabadya ng muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Meaning say, it won't be long. Hindi Kung kailan, hindi natin alam. Maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month, maybe next year, maybe for the next 10 years, or I don't know, even for the next 100 years, I don't know. But the most important thing is that we know that Jesus promised that He's going to come again and it is going to happen. And the most important thing is, lahat po tayo, nakahanda po tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Amen. Because ayoko po na sino man sa atin, mabigla tayo. Ano pa yung video natin? Hindi, no? Okay. Nevertheless, okay, siguro next time, papalabas ko sa inyo muli yung video pinalabas ko last Sunday evening. But anyway, I would like every one of us to understand na napakahalaga po na sa ating panahon ngayon, ang bawat isa atin ay mapagbantay. Ano po? Mapagbantay tayo sa mga nangyayari sa ating paligid sapagkat ang lahat ng yan ay nasa Biblia po. Nasa Biblia ang lahat ng nangyayari sa ating kalagitnaan. And I believe every one of us must be prepared for all of this. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan naman natin ay meron pa rin kaugnayan. Ano po? Meron pa rin kaugnayan doon po sa topic po natin last Sunday. Okay. Kasi po, pagkatapos po ng rapture, okay. Ngayon, alam na po natin kung ano yung rapture. Yung rapture po ay ang muling pagparito ng ating Panginoon Jesus upang kunin yung lahat ng mananampalataya. Now, take note, ano po? Sa muling pagparito ni Jesus, sa kanyang second coming, ang kukunin lang niya during the rapture of the church is or are the Christians. So ang ibig sabihin doon, maiiwanan po yung hindi Christian. Maiiwanan yung lahat ng hindi totoo. Yung lamang pong dadalhin ni Kristo sa kanyang muling pagparito ay yung mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. But after that, pagkatapos po noon ay aharap ang bawat isa sa atin na kung isang tawagin po nila ay yung Judgment Day. Alam po nyo, kapag po pinag-usapan natin ang Judgment Day, para bagang nakakatakot. Di ba? Try to imagine yourself, kung ikaw halimbawa, ikaw ay dinimanda, kung ikaw ay meron kang kaso at haharap ka sa judge. Di ba? Ikaw ay haharap sa judge sa isang hukuman na siya ang magbibigay sa iyo ng hatol. Try to imagine kung ano yung mararamdaman mo. Guilty or not guilty,
kapag ka ikaw ay humarap sa isang hukom, may kabayan. Hindi ba? May kasamang takot yan. Kung ang halimbawa, kahit na wala kang kasalanan, dineclare ka ng judge na guilty ka. Paano ka? At alam po ba nyo, maraming mga tao nasa kulungan ngayon na wala naman talagang kasalanan. Kung minsan natawag sa kanilang mga fall guy, ano po, kumbaga kahit na hindi sila ang may gawa ng isang bagay, napagbintangan lang, humarap sa hukuman, at sila po ay nahatulan ng guilty. And try to imagine, if every one of us, ang sabi ng Bible, one day every one of us are going to face God. And we are all going to be judged. So this morning, I will be talking to you on the topic, confidence in facing the judgment day. Ayan. Confidence in facing the judgment day. Okay. The Bible speaks clearly about a judgment day. Isang araw po ng paghuhukom. Noon po yan, kinatatakutan ko yan. I remember, no, kung hindi pa Christian noon, ako'y binata pa. At yung pong aking kwarto noon, yung aking kwarto ay napapalibutan po ng mga larawan ng babaeng nakahubad. Hindi ako Kristiyano noon di ba? O katulad din ng marami dito during that time, di ba? So, I was so young during that time at ako po nagkaroon ng access dun sa mga magazine na Playboy, Penthouse, kasi yung kuya ko noon nagtatrabaho siya sa doon po sa mga movers, yung mga nag-aano sa mga Amerikano, yung mga Amerikano po, ang dami po na Penthouse magazine, tapos Playboy magazine. And then doon po ay maraming mga larawan ng mga babaeng nakahubad. Ano po? At doon sa kwarto ko, merong ilan nandun. O kaya, dinalang halimbawa, nalang tanduay. Alam niyo yung tanduay? Yung kalendaryong tanduay, nakasakay sa kabayo. Di ba? Nakalendaryo, di ba? Kumisa yan, nakadisplay sa mga kwarto natin. I remember, my father one time, during that time, ay napag-uusap-usapan na rin na magugunaw ng mundo. Napag-uusapan na rin during that time na judgment day na. Alam mo yung tatay ko, pumasok sa kwarto ko, pinagtatanggal niya yung lahat ng yun. Pinagtatanggal niya yung lahat ng. I do not understand during the time because I was young and I was not a Christian. I was not a Christian. Ano po ba ninyo? Pero nung aking naunawaan yung sinasabi ng Biblia that one day, Jesus is going to come back and going to take the church and then lahat po tayo harap sa isang araw po ng paghukom. Ako po, alam po niyo, naging very concerned ako regarding everything that is happening in my life and around me. So, try to imagine yourself standing before God. Ano po kaya magiging pakiramdam natin? Even just right now, imagine yourself before God and God is going to judge you. Ano po kaya yung mararamdaman natin? I believe many of us would be fearful. Matatakot tayo. Kahit nga ako, kung imagining ko lang yung, harap na ako sa Diyos, ganun. Tapos, ano kaya sasabihin ng Diyos? Ano kayang hatol niya sa akin on that day? Diba? It seems like it's a very fearful event, but sa umaga pong ito ay nice kung pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Nasa gayon, dumating man ng araw na yon ay hindi tayo mabalot ng takot. That we can face God's judgment with confidence. Now, if you are a true Christian, these events should not strike fear in your life, but in fact, it should inspire hope. Dapat po, kung ikaw ay tunay na Kristiyano at walang tinatago, at sabi nga walang iniipot sa buhay mo, alam mo, you're going to be confident on that day when you face God, you know that God is going to say, "Come, thou good and faithful servant." Amen. Yun ay inaasahan natin na marinig natin sa ating Panginoon. Okay, Romans chapter 14, verse 10 to 12. Sabi dito ganito, "But why do you judge your brother? Or who do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us shall give an account of himself to God."
Yan po ang sabi po sa Romans chapter 14, ang sabi dito ganito, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Ang kinakausap po ni Apostle Pablo dito ay mga taga-Roma. At yung mga taga-Roma, they are Christians. Sino po yung mga born-again Christians? So ang sulat ni Apostle Pablo na sa Book of Romans, ito po ay address sa mga mananampalataya sa Roma during that time. And the Apostle Paul is telling them, sabi nito, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Okay? So I would like every one of you to understand, as Christians, bilang mananampalataya, haharap pa rin po tayo sa hukuman ng Kristo upang tayo hatulan sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Okay, so I would like, no one will escape it. Wala pong sino man sa ating maka-escape niyan. Either na pagka namatay ka, di naman kaya pagkatapos ng rapture, harap ka sa Diyos and you are going to be judged according to what you did, whether good or bad. Now, try to imagine yourself na dumating yung araw na yon and you are facing God. Nasa harap ka na ng Diyos. Ano kaya ang sasabihin niya? What are going to be the words of God to you? Ano kaya yung sabihin kaya ni Lord, sabi niya, lumayas ka sa aking harapan, hindi kita ka nakikilala? Di ba? Sabi po ng Bible, sabi niya, not everyone who calls to me, Lord, Lord, sabi niya, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat, sabi niya, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng Diyos. On that day, they will say, Lord, why not? Hindi ba kami nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? And then, ang sasabihin ng Panginoon, lumayas kayo sa aking harapan, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. On that day, every one of us will face God's judgment. Now, the question is this, what is going to be God's judgment to every one of us? Alam mo nyo, the word judgment in the King James Version occurred 294 times in 285 verses. So paulit-ulit na binabanggit po ng Bible ang the word judgment. The day, sabi nga, this day holds immense significance for Christians as it will determine their eternal destiny. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito ang magbabadya kung saan po tayo, where we going to spend eternity. Either we going to spend eternity with God in heaven or we are going to spend eternity in hell. Alam po niyo, napakahalaga ng topic na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi marami sa ating komisyon na ay parang pinagwawalang bahala natin. The way we live ay pinagbabahala natin, pinagwawalang bahala natin sa araw, ikaw ay haharap sa Diyos. Every one of us will face God at tayo po lahat ay magbibigay suri sa Diyos sa lahat ng ating ginawa. Now, what is the word judgment? Sabi dyan, Judgment Day. Judgment Day speaks of the time when every one of us will stand before the judgment seat of Christ and will give an account of everything that we have done, whether good or bad. Ano po? So kapag po sinabing Judgment Day, it means to say, it is a time when every one of us will stand before Christ and give an account of everything that we have done, whether good or bad. Haharap ka sa hukuman ni Kristo, ipagbibigay sulit mo ang iyong buhay sa Kanya, at magsusulit ka sa Kanya sa lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama. But the Bible speaks of 5 major judgments. Alam po niyo, ang Biblia po ay merong tinutukoy na 5 major judgment in the Bible. Okay, hindi lang po yan isa. Ano po? The Bible speaks of 5 major judgment. Number 1, the judgment of the believer's sin. Ayan. Nakapagka daw po tayo nagkasala, God is going to judge us according to the sins that we have committed. But we thank Jesus because through His death on the cross, lahat po ng kasalanan natin ay pinatawad na po ng Diyos. Amen. So ang tawag po dyan is the judgment of the believer's sin. Number 2 is, yung tawagin po nila ay yung the judgment seat of Christ. Ito pong judgment na ito, pagkatapos ng rapture, pagkatapos na dumating ang ating Panginoon Kristo at kinuha na tayo, ano po, natandaan po nyo, kukunin tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Okay?
Kaya nga, yan ang pinakihintay natin. Ang tawag dyan is the rapture of the church. Ang ibig sabihin ng rapture is rapture or caught up. At sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Yung pong sabi ng Bible ay sa ating pinag-aralan last Sunday. Mauuna muna yung mga namatay na. Yung mga namatay, alam po nyo, muling babangon mula sa kalanglibingan. Ano po? Mula sa kalanglibingan. Yung pong halimbawa, namatay yung isang tao. Hatulan ng Diyos kagad yan. Ano po? Yung after death is judgment already. Sila ay muling babalik, alam po nyo, doon sa kanilang katawang lupa at bibigyan sila ng bagong katawan. At ang sabi po ng Bible, sila yung mauuna at tayo nabuhay pa sa muling pagparito ng Panginoong Yesus, tayo ay susunod. Ano? At papalitan ng Diyos ang katawang ito into an incorruptible body. So sasalubungin po natin ang Panginoon dyan sa alapaap in the clouds. And after that, right after that, ano po, ay yung tinatawag po nilang Bema judgment o yung the judgment of believer. Hahatulan ka ng Diyos. Pagkatapos ng rapture, lahat tayo, haharap tayo kay Kristo upang hatulan sa lahat ng ginawa natin, good or bad. Pero tandaan po ninyo na yung hahatulan lang on that day are the Christians. Yung mga Kristiyano lang. Ano po? And then the next kind of judgment is the judgment of Israel. And then yung pang-apat is yung the judgment of the nations. And then yung panglima ay yung the great white throne judgment. So this morning, I'm just going to give you, bibigyan ko lang po kayo ng konting background about the two major judgment that is going to happen in the coming, in the future. Yung pong Bema judgment o yung judgment of the believer at saka yung the great white throne judgment. Okay. So, unahin natin yung the great white throne judgment. Okay. Ito po ang pinakahuling judgment na gagawin. Matagal pa panahon pa yan. Ano? Pero sabi dyan, the great white throne judgment, the judgment of the unbeliever. Sino pong hatulan dito? Yung lahat ng hindi born again, lahat ng hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sila po ang hatulan dito. Ayan. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Ang sabi dito ay ganito. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were open, and another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, the dead and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Now, let me just talk just a little bit about the great white throne judgment. Ang great white throne judgment will be the last judgment that is going to happen in the future. And this is the judgment of the unbelievers. Ano po? Ang hatulan po dito, hindi tayo. Hindi tayo hatul sa Great White Throne Judgment, kundi yung mga hindi sumampalataya kay Kristo. Kundi yung hindi born again, sila yung naiwanan. Ano po? Sila po yung naiwanan sa rapture. Sila po yung hahatulan dito. Tangsay po ng Bible dito. Every one of them will face God in that judgment day in front of the Great White Throne Judgment. And then pagkatapos po noon, alam po nyo, ang hatulan din po, ang hatol na ibibigay sa kanila doon is that kung bakit sila, why they are going to spend eternity in hell. Kasi yung iba nga sa kanila magsasabi, Lord, bakit? Hindi ba, mabait naman akong tao. Hindi ba, Lord, ginawa ko naman to, nagsimba naman ako, and all of these things. But God said, ang sasabihin ng Lord sa kanila, get away from me, I never knew you. Alam po niya, din makikita natin, ang sabi na, ano po, verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Alam mo ba niyo, lahat ng mga pangalan natin ay nakatala sa langit? Yeah. Lahat ng pangalan natin nakatala sa langit. At ang sabi ng Bible, yun daw pong mga pangalan na hindi nakatala sa aklat ng buhay ay mapapahamak. Mapapahamak sila. Only those who put their
faith in Christ, yung mga pangalan nila ay nakatala sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin niya, lahat po tayo dapat po nating tiyakin na pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, when you face God, titignan ang pangalan mo dyan. Halimbawa, Juan de la Cruz. Ano? Nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Now, the book of life is a list of all the names who put their faith in Jesus Christ. Yung lahat po ng mga taong nanampalataya kay Kristo, yung lahat ng mga taong kumilala, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung lahat ng taong na born again, ang mga pangalan po nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, kung ikaw sa umagang ito, one day, kung nagbigay ng panyaya ang pastor, si Pastor Lawrence o sino man po ang nandito na gustong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. At ikaw ay nagtaas ng kamay. At may buong pananampalataya at pagtanggap at pagkilala na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo sa rin tagapagligtas. On that very same day, your name is written in the book of life. Amen. Ang pangalan mo ay naitala sa aklat ng buhay. So one day, when you're going to face God, and your name is written in the book of life, you can be assured na nakakatiyak ka na bubuksan ng pintuan ng langit para sa iyo. Ano po? If you know Christ as your Lord and Savior. One day, meron pong isang taong namatay, merong isang taong namatay, at pagkatapos noon ay pagharap niya kay kwentong lang po, no? Sabi nga, kwentong kutsero. Sabi nga. So, marap daw po siya sa kay San Pedro. Ang ginawa po ni San Pedro, sabi niya, ay ganun tinanong siya. Sabi niya, okay, tinanong siya, what is the first book in the Bible? Nag-attend ng Bible study. Sabi niya, San Pedro, alam ko po yan. Sabi niya, Genesis. Sabi niya, okay, sana. Second question kanya, if the answer is right, kanya papunta ng langit. So sabi niya, what is the last book in the Bible? Buti na lang memorize niya. Ang sabi niya, Revelation po. Sabi niya, well, good. Sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, pumasok ka na sa langit. Pumasok ka na sa langit. So alam mo ba niyo, pero bago siya tuluyang pumasok ng langit, ang sabi ni San Pedro sa kanya, Brad, teka sandali lang kanya. May gagawin lang ako sandali. Kanya. Pwede bang pakibantay mo ang pintuan ng langit para sa akin? And then sabi ng tao ito, San Pedro kanya, hindi ko alam kung sino ang papasukin ko sa langit at hindi. Simple lang yan kanya. Tanungin mo ng 2 tanong lang, sabi niya. Kapag ang sagot ay tama, pasok sa langit. Kapag hindi, sa impyerno siya. Ano po? So pagkatapos po nun, dumating yung kanyang best friend. Namatay din pala yung best friend niya. Pagharap niya, uy, sabi niya, baka nandito. Hindi kanya. Pinabantay lang sa akin ni San Pedro itong pintuan ng langit. Pero tatanungin lang, 2 tanong kanya. Kapag sagot mo tama, kanya, palangit ka. Kapag hindi, pahimpyerno ka. Dahil kaibigan niya, ginawa po niyang madaling tanong. Sabi niya, anong pangalan ng ina ni Jesus? Sino po yung nakakalam sagot nun? Ano ang pangalan ng ina ni Jesus? Hindi nyo alam? Baka hindi kayo makapasok sa langit. Sige kayo. Sino? Ano pangalan ng nanay ni Jesus? Of course, si Mary. Tama, sabi niya. Okay, isang tanong lang. Kapag tama ang sagot mo kanya, palangit ka. Kapag mali, paimpyerno ka. Okay. Sino ang ama ni Jesus? Salaman. Okay, Salaman. Ay, alam ko yan. Sabi niya. Alam ko, nang nagba-Bible study tayo, si Joseph, sabi niya. Oh, good, sabi niya. Okay, sabi niya, pumasok sa langit. And then dumating yung kaaway niya. Namatay din pala. So, umarap po sa pintuan ng langit. Okay, Brad, sabi niya, 2 tanong lang. Kapag tamang sagot, langit ka. Kapag mali, impyerno ka. Sabi niya. Okay, unang tanong, sabi niya, ilan ang pinakain ni Jesus?
Well, feeding, yung pinakain niya ng tinapay, tsaka 2 isda, tsaka 5 tinapay, nag-attend din pala ng Bible study. Ilan na pinakain ni Jesus? Ilan? 5,000. Tama ba? Okay, 5,000. Easy, sabi niya. Napakadali naman ang tanong mo, sabi niya. 5,000. Sabi niya. Wow, good. Galing mo, sabi niya. Okay, second question. Sabi niya, eto na yung kalawang question. Kapag tama ang sagot mo, langit ka. Kapag kamali, impyerno ka. Sige, sabi niya, ano tanong mo? Sabi niya, name the 5,000. Sino-sino yung 5,000 pinakain ni Jesus? Alam po niyo, yung kawawang tao, alam niyo na kung saan nagpunta. More or less. Pero po na tayo nagpapasalamat tayo kay Lord. Ang pagpunta natin sa langit, it is not based on what you know, but it is based on who you know. And that is Jesus. Amen. Kahit na napakarami mong alam sa Biblia, kahit na sinaulo mo ang lahat po, ang kabuuan ng Biblia, it is not going to bring you to heaven. Amen. It is not what you know, but who you know that will take you to heaven. At sino ang alam natin? We know Jesus Christ as our personal Lord and Savior. And if you know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ang sabi po ng Bible, your name is written in the book of life. Kaya nga po, sabi ng Bible sa book of Revelation, sabi niya, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Yung lahat ng mga pangalan di nakatala sa aklat ng buhay, sila ay tinapon sa dagat-dagatang apoy. So sila po'y ginawang barbecue doon. Bakit? Because their names are not written in the book of life. Now, pero tayo pong mga Christians, hindi tayo kasama sa Great White Throne Judgment because the Great White Throne Judgment is intended for unbelievers. Pero tayo, meron tayong sariling judgment. Na kung tawagin po nila ay yung the judgment of the believer or yung the Bema Judgment. So pagkatapos ng rapture, aharap ka sa Diyos upang ikaw ay kanyang hatulan. But what will be our judgment? Our judgment then will not be according to our sins, but according to what you have done habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Our judgment will be according to what we have done, not whether we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ano po? So, tanda po natin yan. Okay, so the judgment of Christians o yung Bema Judgment. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one of us may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Now again, remember that the Apostle Paul here is writing to the Corinthians. And the Corinthians are Christians. Sila po yung mga Kristiyano. Sila po yung mga born again. At ang sabi ni Apostle Pablo ay ganito, lahat tayo aharap sa hukuman ng Kristo. Ang kasayin, lahat po tayo ay tumanggap kanya na lahat ng ating ginawa kanya habang tayo nasa katawang ito, mabuti man o masama. So in other words, the judgment of the believers is, sabi nga po dito, is going to be a judgment for our rewards. So, yung pong Bema Judgment ay yun ang pagbibigay ng gantimpala. So, hindi tayo hatulan dito kung tayo pupunta ng impyerno, pupunta ng langit, nasa langit na nga tayo eh. Nasa langit na tayo during that time. So, pagkatapos ng rapture, tayo dadali ng ating Panginoon Hesus sa langit, at sa langit, tayo po'y aharap kay Kristo pang tayo hatulan. At hatulan tayo ayon sa lahat ng ating ginawa. Ang tawag po dyan ay yung the judgment of the believer o yung the Bema Judgment. Now, kung lahat po tayo harap kay Kristo at tayo kanyang hukuman on that day, how can we face judgment with confidence on that day? Paano kaya tayo magkakaroon ng ano ba yung confidence sa Tagalog? Kumpiyansa. O katiyakan na sa pagharap natin sa Kanya. Number 1. Tingnan muna natin John chapter 1, John chapter 4, verse 16 to 18. Sa dito ganito. God is love.
Whoever lives in love lives in God, and God in him. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, we are like him. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Verse 17, ang sabi dito ganito, no? In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Ang sabi niya, magkakaroon tayo ng katiyakan o kumpiyansa, sa wikang Tagalog, sa pagharap natin sa Kanya. Wala tayong takot. Ano po? Hindi ka matatakot on that day when you face God. Ito po yung sabi niya, no? So that we will have confidence on the day of judgment. Now, how many of you this morning, you have that confidence on that day? Ano, yung harap ka sa Diyos na hindi ka natatakot. Ano? Matatakot ka lang kung alam mo na meron kang ginawang hindi tama. Yeah. Matatakot ka lang kung alam mo hindi tama ang buhay mo. Pero kung pinamuhay mo ang buhay Kristiyano mo, kaibigan, yung araw na yon ay isang araw na yung pananabikan. Bakit? Sapagkat yun ang araw na tatanggapin mo ang iyong gantimpala mula sa Diyos. So therefore, yung pong the judgment of believer will be yung pong pagbibigay ng gantimpala sa lahat ng naglingkod sa Diyos. So, katatakutan ba natin yon yung araw na yon? Nasa langit na nga tayo. Ano po? On that day, God is going to give every one of us, ano po, yung mga rewards natin. Mga rewards ang bibigay dyan. Number one, how can we have confidence on the day of judgment? Number one, have faith on the finished work of Christ on the cross. Unang-una, ano po yung pwede nating gawin nang sa kayo magkaroon tayo ng katiyakan o ng confidence na sa pagharap natin sa Kanya sa araw na yon ay walang kasamang pangamba, kundi may kasamang excitement. Now you remember yung pong parable of the good and bad servant. Natatanda yung parable na yon na merong isang mayaman, pinagkatiwalaan niya yung kanyang mga alipin, yung isa binigyan ng isang talento, yung isa binigyan ng 5 talento, yung isa 10 talento. Ano po? At pagkatapos na sabi ng master sa kanila, aalis ako pansamantala, kanya ipangalakal nyo yan, pagbabalik ko kanya, ipagbigay sulit nyo sa akin, ilahat ng ipinagkatiwala ko sa inyo. At alam po natin sa verse na yon, ay yung dalawa ay dahil sila masipag, excited. Ano po? Excited sa paglilingkod kay Lord. Ano po? They gain 100% more than what is given to them. And because of that, on the day of judgment sa kanila, ang sabi ng master nila, "Come thou good and faithful servant." So excited silang dumating yung master nila for them to be judged. Pero yung isa, ang sabi ng Bible, itinago niya yung pera sa ilalim ng lupa. At nung dumating ang kanyang master, siya'y takot na takot. Siya'y takot na takot. Bakit? Wala siyang confidence na umarap sa kanyang master. Bakit? Alam po niya, sumabit siya. Hindi niya ginawa yung kanyang dapat gawin. Pero tayong lahat, number one, ano po? Have faith on the finished work of Christ on the cross. Romans chapter 8, verse 1 to 3. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do in that it was weakened by the simple nature, God did by sending His own Son in the likeness of simple men to be sin offering for us. Number one, paano po tayo magkakaroon ng confidence sa pagharap natin sa Diyos na hindi tayo matatakot? Number one po, unang-una, magtiwala po tayo sa ginawa ng ating Panginoon Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Alam po nyo, lahat po tayo, dapat lang po tayong matulan. Because sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala tayo. At ang sabi po ng Bible, for the wages of sin is death. Walang isa man sa atin dito hindi nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So when we face God, every one of us are condemned to die. Bakit? Because all of us have sinned. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po tayo, dapat tayong mamatay. Bakit? Lahat po tayo nagkasala tayo. Ang sabi ng Bible, if anyone claims he does not have any sin, he makes God as a liar. Ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Bakit? Sapagat ang Diyos ang nagsabing lahat tayo nagkasala tayo. Di ba? Lahat tayo nagkasala. Si Pastor Lawrence, tayo lahat dito, walang isa man sa ating hindi nagkasala. In fact, until this time, patuloy tayong nagkakasala. But we are not living in sin. So because of that sin, alam po niyo, kung haharap tayo sa kay Kristo upang tayo atulan, at dahil mong alam mo na makasalanan ka, alam mo, matatakot ka. Matatakot ka. Alam mo, nagdakaw ka. Nagdakaw ka. Dinibanda ka. Harap ka sa hukuman. Ano? Alam mo na may kasalanan ka. Alam mo, you have no confidence in facing the judge because you know you are guilty. Amen. Alam mo na may kasalanan ka talaga. Alam mo talaga may pagbabayaran ka. Pero alam mo ba ninyo, ang ating Panginoong Yesus, ang sabi po dito sa Bible, ano po, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Isang araw po ay mayroong dalawang magkaibigan. Ano po, sila yung magkaibigan sa kolehiyo. Nung sila ay nag-aaral, alam po nyo, yung isa naging bulakbol. Yung isa pinagbuti niya kanya pag-aaral. And eventually, yung isa ay naging judge. Naging judge siya. Yung kanyang matalik na kaibigan, alam po nyo, na-involve po siya sa krimen. Na-involve siya sa krimen, and eventually, you know what happened? Nahuli po yung kanyang kaibigan. At siya, dahil po siya ay nahuli, alam po nyo, ginawa po nila, iniharap nila sa judge. And it so happened, yung hatol sa kanya, yung judge, ay yung kanyang matalik na kaibigan. Ano po? Yung kanyang matalik na kaibigan. Nung siya po ay mahuli at iharap sa judge, alam po yun, natuwa siya. Bakit? Ang sabi niya, wow, sabi niya, yung judge, yung aking matalik na kaibigan sa college, sigurado ako, sabi niya, ipapawalang sala ako nito kanya. Kasi best friend ko yan. Gagawin niya lahat para maabsuelto ako. Pero alam po nyo, yung kanyang matalik na kaibigan, he was a judge. Alam niya na yung kanyang kaibigan ay may kasalanan. At kailangan po niyang iserve yung justice. At nung araw po ng pagbibigay ng hatol, alam po yung na-surprise po yung kaibigan niyang kriminal. Bakit? Sapagkat inatulan siya doon sa hatol na dapat sa kanya. He was fined a very big amount of money. Ano po? Siya po ay natulan na magbayad ng napakalaking halaga. So, nung siya po ay natulan na magbayad ng napakalaking halaga, he protested. Sabi, di ba magkaibigan tayo? Kanya, bakit naman ganyan? Kanya, bakit tinatulan mo ka ng ganyan? And then, ang sabi po ng kanyang kaibigan, justice must be served. Sabi niya, nagkasala ka and justice must be served. So, sa madaling sabi po, yung kanyang kaibigan ay kinulong mo na pasamantala hanggat hindi niya nababayaran yung malaking halaga na pinababayad sa kanya. But after 3 days, sa loob po ng kulungan, tumanggap ng isang papel na nakasobre yung nakulong. At alam po nyo, yung sobre ngayon, nakalagay doon ang isang sulat. Sabi niya, kailangan kitang, simula po yung kanyang kaibigan na judge sa kanya, sabi niya, alam ko matalik tayong magkaibigan, pero dahil ikaw ay nagkasala, kinakailangan ikaw hatulan ng tamang hatol ang magbayad ng karapat-dapat mong bayaran. At alam mo ba ninyo, doon sa sulat na yon ay nakapaloob ang isang cheque na yung pong the whole amount ng kanyang babayaran. So in other words, yung pong hukom, hinatulan siya ng nararapat. But at the same time, yun pong judge na yon ay siya yung nagbayad doon po sa dapat niyang bayaran.
Alam po niyo, ang ating Panginoon Jesus ay ganun din ang ginawa para sa atin. Lahat po tayo dapat tayong mahatulan. At kung ano yung hatol po ng kasalanan, yun ang hatol na ibinigay sa atin kamatayan. Pero ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, siya ang nagbayad sa iyong kasalanan. Kaibigan, God has judged us rightly because of what we have done. Subalit si Kristo ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So number one, how can we face judgment with confidence? No, number one, that you must have faith in the finished work of Christ on the cross. Na lahat ng kasalanan mo ay bayad na. Ano po? So therefore, Satan cannot condemn you. Why? Because, bakit? Binayaran na ni Kristo ang lahat ng iyong kasalanan. Romans chapter 8 verse 1 to 3. Sabi dito ay ganito. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His Son in the likeness of simple men to be a sin offering for us. Now, tandaan mo kaibigan, Romans chapter 8 verse 1, sabi, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, harap ka kay Kristo ngayon, alam mo, hindi ka nahatulan. Bakit? Because yung hatol na dapat para sa iyo ay tinanggap na ng ating Panginoong Yesus. Amen. So, therefore, we can have confidence that on that day, we can face God knowing that all our sins have already been paid for by Jesus Christ. Okay, next slide, sabi niya, someday it won't matter how rich you were, the car you drove, the house you live in, or how popular you were on that day. Only a relationship with Jesus Christ will matter. Sa pagharap mo kay Kristo, nothing else matters except your relationship with God. Okay. 1 Peter chapter 2, verse 24. Who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. May po sabi ng Bible, na inako niya yung lahat ng makasalanan natin, nang sa gayon madala lang po niya tayo sa langit at hindi na tayo mahatulan. Number 2, the importance of repentance and forgiveness. 1 John chapter 1 verse 9 to 10. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Yan ang sabi dito, 1 John. Sabi, if you confess your sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Always check your spiritual condition, whether there is sin in your life. Alisin nyo na lang yung na doble lang yun. Okay. Always check your spiritual condition, whether there is sin in your life. Number 2, how can we face judgment with confidence? Lagi mong babantayan ang sarili mo. If there is sin in your life, okay? Kung gusto mo magkaroon ng confidence sa araw na yun, naharap ka kay Kristo, tiyakin mo na ikaw ay nabubuhay ng may katwiran sa harapan ng Panginoon. So always check your spiritual condition. Kumusta kaya ang spiritual condition mo? Kumusta kaya ang relationship mo kay Lord? Kumusta kaya ang araw-araw mong pamumuhay? Kumusta ang paglilingkod mo kay Kristo? Kumusta yung buhay mo? In other words, how is your spiritual life? Kumusta yung spiritual life mo? If you want to face Christ on that day with confidence, kailangan alam mo wala kang sabit. Amen. Kailangan alam mong wala kang sabit. At kung tayo man po'y magkasala, ang sabi po sa 1 John 1:9, is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. Pagka nagkasala ka, huwag mo nang hintayin ipagpabukas pa. On that very same moment, ask God for forgiveness. Because remember this, walang kasalanan na papasok ng langit. Okay? There is no sin that can enter heaven. Because God is holy and God is just. So therefore, no sin can enter heaven. Kaya dapat lamang natiyakin natin maya-maya
na tama ang ating spiritual life. Walang anumang bahid ng anumang kasalanan. At kapag alam mo na wala ka anumang bahid ng kasalanan because of the power of the blood of Jesus, aharap ka sa araw na yan with confidence, knowing that the blood of Jesus has cleansed you from all your unrighteousness. Kaibigan, minsan din natin maiwasan na tayo nagkakasala. Nagkakasala tayo sa pananalita, nagkakasala tayo sa pag-iisip, nagkakasala tayo sa gawa. Hindi ba? Or even sometimes there is so-called sin of omission. Nagkakasala tayo sa mga bagay na dapat natin ginawa pero hindi natin ginawa. They call that the sin of omission. So every now and then tayo nagkakasala, but do not remain on those sins. The moment that you sin, right away, sabi ng Bible, if you confess your sins, He is faithful in God just to forgive you from all your sins. Kapag ka nagkasala ka, right at that moment, humingi ka ng patawad. Alam po niyo, ang diablo po ay madalas pinaglalaroan niya yung ating mga isip. Di ba? Sabi niya, our mind is the workshop of the devil. An idle mind is the workshop of the devil. Yung ang daming masasamang mga kaisipan na ipinapasok niya sa atin. Di ba? Ang daming mga... kumisan nagpipray ka lang, tapos kung ano-ano yung pinapasok niya mga hindi maganda sa utak mo. Di ba? Bakit? Kasi Satan tries to attack us, first of all, through the mind. Magpapasok siya ng ilang mga bagay sa iyong isipan na hindi tama. Now, kung tayo nagkasala sa pag-iisip, right away, right, on that very moment, ask God for forgiveness. Alam po nyo, ako every now and then, when Satan tries to, input into my mind negative things and evil things, right away, God forgive me for even thinking of these things. Bakit? Kasi ayokong manatili sa akin yung anumang kaisipang hindi tama. Ayokong mabahiran ako ng anumang karumihan, mabahiran ako ng anumang kasalanan. Ayokong mabahiran ng kasalanan yung aking isip, yung aking dila o anuman. But because right away, the moment na alam ko yung nagkasala, lumalapit ako agad kay Lord. Lord, please forgive me. Sapagkat ayokong madanan ako ng Panginoon na isang araw na marumi ako. Isang araw ay sa isa sa mga parable ni Jesus ay maraming inanyayahan sa isang piging. Pero yung pong parang party during the time, during the time of Jesus. And everyone, kapag ikaw ay mag-attend sa isang piging, kailangan nakabihis ka ng maayos. Eh merong isang dumating po doon na hindi siya nakabihis ng maayos. So siya pinalayas. Bakit? Because everyone who comes before the presence of God must be properly dressed. So tayo pong lahat, alam po nyo, we can only have confidence in facing God kung alam mo na nabubuhay ka ng mga tuwid sa harapan ng Panginoon. The question is this, once again, ibabalik ko sa inyo yung tanong. How is your spiritual condition? How is your spiritual condition? Are you checking your spiritual life? Ito ba ay maayos pa? Baka dumating si Kristo, hindi maayos ang spiritual life mo, kaibigan. After all, nag-church ka pa naman every Sunday. Pero hindi pala ayos ang buhay mo. Nag-rapture, naiwan ka, o di naman kaya pagharap mo kay Kristo, hindi maganda ang hatol sa iyo. Di ba? So kailangan po, you should always check your spiritual condition. Number 3, build on the right foundation. Let love be your supreme motive in everything. 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be refilled with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through flames. So yung pong pangatlo, alam po nyo, sabi niya, God will investigate the motives behind one's work. Lahat po tayo hatulan ng Diyos at tayo kanyang gagantipalaan
ayon sa ating mga ginawa. But God is going to test our motives in everything that we do. Kung ikaw ay mayroong ginagawa, ano ba yung motive mo? Alam mo ba na isang araw isasalang ng Diyos ang lahat ng ating ginawa sa apoy? At ang sabi niya, kapag yan ay gawa sa dayami o gawa sa kahoy, o anuman, yan ay masusunog lang. Masusunog lang. So kapag po yan ay gawa sa ginto, sa precious metals, ang sabi ng Panginoon, tatanggap tayo ng gantimpala. In other words, God is going to test your motives in everything. Habang hinihintay natin ang muling pagparitan ng Panginoon, pinaglilingkuran natin siya. Pero ang ating paglilingkod sa Kanya, isang araw po, alam po nyo, God is going to test the kind of service that you have. Yung lahat ng ginagawa mo, what is your motive? Are you doing this for fame? Are you doing this for yung para lang may sukli sa iyo po, ma-reward ka? No. Lahat 'yan dapat daw po ang sabi din, dapat 'yan ginagawa natin because of love. So therefore, our service for God, dapat po 'yan, ang pinaka bottom line po niyan is because we love God. Amen. Kaya sabi po sa 1 John, sabi, in this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Sabi, God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him. In this way, love is made perfect among us so that we will have confidence on the day of judgment. So, isang araw, ititest ni Lord yung mga motive mo. Sa lahat ng ginawa mong paglilingkod, God is going to test it in fire. At kapag po yan ay pumasa, you're going to receive God's reward on that day. And yung pinakahuling, yung the 5 crowns that will be awarded on Judgment Day. On Judgment Day, God is going to reward us with crowns. Alam po nyo, sa araw ng pagharap natin kay Kristo, He is not going to reward us with money. Bakit? Hindi natin kailangan sa langit yan. He is not going to reward us with trophies or what. No, alam po niya, reward ng Lord sa atin, crowns. Ang sabi ng Bible, God is going to reward us with crowns. There are 5 crowns that the Bible speaks that we are going to be rewarded. Ano po? Number 1, the incorruptible crown. Puputungan ka ng incorruptible crown, ang sabi ng Bible. So on that day, when you face God, every one of us will be judged according to what we have done. And God, ang Diyos puputungan ka ng corona. That is our reward in heaven. The first crown is, tawag po nila, this incorruptible crown. Lahat ito ibibigay sa lahat po ng tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. The second one is the crown of rejoicing. Ano po? The crown of rejoicing, or ang tawag po dito, in other words, is yung the soul winner's crown. Mali yung nakalagay dyan. Ang tawag dyan is crown of rejoicing or the soul winner's crown. Alam mo ba ninyo na sa lahat po, makapagdala ka lang ng isang kaluluwa kay Lord, meron ka ng gantimpala dyan. Meron ka ng gantimpala dyan. Ang tawag po sa crown of rejoicing ay yung the soul winner's crown. Kaya kung ikaw, kaibigan, isa kang Kristiyano na mapagdala ng bisita sa church, na ikaw isang Kristiyano na lagi nagsishare na yung pananampalataya, na nagpapatanggap kay Lord sa ibang mga tao, alam mo, meron kang gantimpala dyan. Akala natin wala tayong gantimpala, no? For every soul that you bring to Jesus, for every soul that you bring to Christ, for every soul that you bring to church, there is a corresponding reward. Kaya kaibigan, meron ka na bang nadala sa church? Ha? Meron ka na bang napatanggap kay Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas? If meron, for every soul that you bring to Jesus is a corresponding crown of rejoicing. Ano? Sa araw nasa langit ka, marami lalapit sa iyo. Brad, sabi niya, thank you ha. Bakit? Sino ka ba? Ako yung isang araw na-sharean mo sa bus. Nasa magitan mo, tumanggap ako kay Jesus. Ngayon nasa langit ako. Di ba? So, yung araw na yan, Panginoon, yung araw na yan magiging crown of, magiging day of rejoicing. Bakit? Sapagkat maraming mga tao lalapit sa iyo, magpapasalamat. Bakit? Because through you, they came to know about Jesus. Amen.
And then, number 3, the crown of life. And then the crown of righteousness and the crown of glory. Kaibigan, sa ating pagtatapos this morning, I would like to ask that question once again. Pagharap mo ba kay Kristo, handa ka ba? Can you face God with confidence on that day na wala kang takot? Ha? O hanggang ngayon, yung isipin mo lang yung Judgment Day. It creates fear in your heart. Why? Because you know you are not ready to face God. Kaibigan, sa umagang ito, I would like to challenge you, wherever you are. One day, every one of us will face God. And God is not going to ask you, hindi ka tatanungin ng Diyos, gaano ka karaming pera, ano yung kotse mo, ano yung tinapos mo, ano yung tagumpay mo. No. The only thing that God is going to ask you, have you received Jesus Christ as your Lord and Savior? Si Kristo ba ay nananahan sa iyong puso? If Jesus Christ is dwelling into your heart and you have accepted Him as your Lord and Savior, you're going to face that day with confidence. Alam mo, hindi ka matatakot. Ang sabi ng Bible sa Hebrews, it is appointed unto man to die once and then judgment. Itinalaga sa isang tao ang mamatay, minsan mamatay, at pagkatapos na nahatulan siya ng Diyos. Right after you close your eyes in death, the moment that you open it, you are before God and you're going to be judged. If Jesus Christ is your Savior and Lord of your life, you know that you're going to spend eternity with Him in heaven. If not, then I'm sorry to say, you're going to spend eternity in hell. Subalit ayaw ng Diyos na sino man sa atin mapahamak. Gusto niya lahat tayo maligtas tayo. Gusto niya dalhin tayo lahat sa langit. But there is one thing that we need to do, and that is to make sure that Jesus dwells in the heart of every one of us. Kung meron pong nandito sa umagang ito na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon sa inyong tagapagligtas, o meron pang nandito na yung banggitin lang yung pag-uukom, natatakot ka na. Ang ibig sabihin niyang, kaibigan, kulang ka pa ng pananampalataya. Baka hindi pa si Kristo ang Panginoon ng iyong buhay. Na kapag ka binabanggit na isang araw, harap ka kay Kristo upang ikaw ay atulan at bigla ka natakot. Ang ibig sabihin niyan, baka wala pa si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon na sa iyong tagapagligtas. Because if Jesus is dwelling in your heart, you have that confidence that one day, if God is going to take you, or if Jesus is going to come, you're going to face God with confidence. Pero tayo lahat ay tumayo. At tayo muko, at tayo pumikit. Kaibigan, sa umagang ito, if you're here for the first time, isang araw, haharap ka kay Kristo. And if you will accept Jesus Christ as your Lord and Savior this morning, harap ka kay Kristo na walang anumang pangamba. Bakit? Sapagkat alam mo na siya ang nananahan sa iyong puso bilang Panginoon mo sa iyong tagapagligtas. And because of that, you can be assured of eternal life. Now, if you're here for the first time, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon mo sa iyong tagapagligtas at tinitiyak ko sa iyo, wala kang dapat ipangamba sa araw ng muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. If you are that person, pwede kang sumunod sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ko sa inyo. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. At sa umaga pong ito, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking makasalanan. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simula sa araw na ito, pagharian mo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, if you are a Christian, Kristiyano ka na, pero kapag ka nababanggit yung second coming, pagka nababanggit yung rapture, pagka nababanggit yung judgment day, merong takot sa iyong puso. Kaibigan, kailangan mong manampalataya kay Jesus. That when that day comes, tiyak na ikaw ay tutungo sa buhay na walang hanggan.
If you're that person and you have fear in your heart, gusto kong sumalik ka sa magkiling panalangin ito. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa anumang pangamba na sa aking puso. Na tila baga, walang katiyakan ang aking pagtungo sa langit. Sa umaga pong ito, lumalapit po ako sa inyo. Tulungan po niyo ako na mabuhay na may kabanalan. Na sa gayon, sa iyong muling pagparito, natitiyak ko na ako ay pupunta sa langit at makakapiling ka magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on, let's worship. Ayan po, good morning po sa ating lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa amin, ako po si Grace and my husband Ian. So, before po kami mag-share ng verse about giving, gusto lang po naming i-share yung testimony namin sa inyo. Ayan, so, 2019 po, before the pandemic, September, we went to Australia. Hindi po namin alam kung ano yung magiging journey namin. Ay, umiiyak na agad. Hindi. Ano po kasi, minsan po kasi pag yung ibang tao inisip nila, ay, nasa ibang bansa, ganyan masarap agad ang buhay. Hindi po. So, share lang po namin briefly kasi baka pag shinare po namin lahat ng pinagdaanan namin, bukas na po tayo uwi. Anyway, ayun po. So, 2019, we started our journey to Australia. Not knowing what's ahead of us. So, kami pong mag-asawa, nilakasan po namin yung loob namin para magkaroon po ng mas better na life doon. And yun po yung pinag-pray talaga namin. Lahat po ng meron kami dito, all of our savings, yung car po namin, lahat po na naipon talaga namin, inano po namin, talagang all out po. Wala na po kaming natira, kahit na magkano. So, ayun po. So, nag-start po kami sa Australia na students. Student visa po kami. And, first po, ayun, magpakita tayo. Ayun po yung pagpunta namin ng Australia. And then, we started working. Noon na po, nag-work kami as cleaners. So, if you will imagine, naglilinis po kami ng mga toilets. Nagkukudkud po kami ng mga, alam niyo na po, yung mga kubeta na, ayan po, ito po yung cleaner, nag-cleaning job po kami. Ayan po yung aming uniform. So, ako po, by profession po, I'm a registered nurse here in the Philippines and also in UAE. But when I came to Australia, I started as a cleaner. I did not work as a registered nurse straight away kasi hindi naman po agad-agad nurse kapag dating mo doon. So ayan po, nag-start po kami as cleaner, lahat po ng trabaho, nag-alaga ng pamangkin, lahat. Hindi ka po kasi pwedeng maging mapili pag andun ka. So ayan po yung journey namin. Tapos, noon po kasi wala kaming car. So while we are working, we are riding a bus, 1 hour ride po, papunta, and then 1 hour ride again pa uwi. Tapos ang work lang po namin is 4 hours a day. Tapos, ayun po, yung friend po namin, ito po pala, yung first car po namin. First car namin, because we are praying for a car, dahil nga po nagko-commute kami ng 1 hour papunta pa uwi. Tapos ang work lang po namin is 4 hours. Nag-pray po kami ng car. Tapos, ang budget lang po namin is, how much? $700. How much is that in peso? Mga 20,000 po. Saan po kayo makakabili ng car na 20,000? Ayun po, so, nag-pray po kami ng car. Imagine nyo po, parang imposible. 20,000 pesos, saan ka bibili? 20 or 20 to 30, let's say. And then, yung ka-work po ni Ian, meron nag-offer sa kanya ng car worth $300. So, ito pong car na to, nabili lang po namin ng $300. Imagine niyo po, magkano yun sa peso? 10,000 pesos. So, pero gumagana po yan. Nagamit po namin yan ng 2 years.
So by God's grace po, imagine niyo po $700, parang imposible na makabili ng kotse, pero binigyan po kami ni Lord ng worth $300 na car. And then, yung journey ko naman po for my registered nurse application, medyo naging ano rin po, super naging challenging din po. I took exams after exams after exams and hindi ko po nakukuha. Sabi po namin ni Ian, dito ba tayo sa Australia? Uwi na lang tayo ng Pinas kasi po, if you know, of course, healthcare professionals are very in demand in other countries. So, ito pong Australia is one of the countries na talaga nangangailangan ng registered nurses. So, kami po, pumunta kami doon, praying and hoping na makakakuha po kami ng magandang, alam nyo na, position sa life, ganyan. Kasi nga po, pag inisip nyo, ay, nurse yan, ganyan, makuha yan agad. Hindi po, talagang dadaan muna po tayo sa butas ng karayom bago tayo dumating doon. Tapos po, as we go through our journey, year 20, ito po, yan, ang mga reviewer ko po sa NCLEX yan. Ano po yan? 3 years in the making. Kasi po, talagang nag-battle po kami kay Lord kung doon ba kami or hindi, or uwi na lang kami ng Pilipinas. And then, ayun po, year 2022, ayun, pangit ng picture ko dyan. Takpan mo. Year 2022, July 7. Ayun po, sabi dyan, Grace De Malanta has passed National Council Licensure Examination. Grabe po yan, pinagdaanan ko dyan. Ayun, so ito po, napasa ko yung NCLEX ko. And then after that, ito po, nag-aral na po ako para dun sa practical exam ko. Kasi po, after passing the NCLEX exam, that's a US board exam po. And then, I was able to review. Ito po, nagre-review po ako for my OSCE. That is another exam. It's a practical exam. And then, I went to Adelaide. It's another state po ng Australia. And ito po, nung nag-exam ako sa Adelaide. And then, after 2 months po, I was able to pass this exam as well by God's grace. So, ito po yung pinost nila. Ayan, Grace Andy Malanta, RN had RN and AURN by God's grace po. So that is 4 years in 3 years in the making po yan kasi as in super struggle po bago nakuha yan. Tapos, yung sayo. Si Ian naman po, yung sa journey niya, ayan, nag-cleaning din po siya. Cleaner po talaga kami as in for 1 year we are cleaning. Ayun, no? So, sabi nga po ni Grace, kami po yung nag-cleaning. Nag-aral po ako ng automotive light vehicle mechanic sa Australia for 3 years in the making. So, 3 years in the making po kaming nag-cleaning. Yung sakripisyo po yung panalangin. After po nung 3 years, yan po, no? So, binigyan po ako ni Lord ng trabaho as a technician sa Toyota po sa Australia. Yan po yung pinagpipray din namin ni Grace. One of our prayers na magkaroon po ng stable jobs doon. And then, ayan po yung aking mga workmates. Yan, sila po yung aking ayan po yung mga tumutulong sa akin para matuto ako. May mentor din po ako sa pagmimekaniko ko. Ayan po sila. No? So, tinuturuan po nila ako. Tapos, ayan po ang aming mga kaibigan na tumulong sa amin noon. Kasi nga, sabi po ni Grace kanina, pumunta po kami ng Australia ng wala kaming pera, wala na kaming ipon. No, siguro ang naalala kong ipon lang namin, dala-dala lang namin noon is $1,000. Which it's not enough for you to be like masustain mo yung pamamalagi mo sa Australia doon. But these persons, no, they help us very much. No, so nagpapasalamat po ako doon kay Lord, pati po yung mga pamilya namin na nandun sa Australia din. Tapos, ayan po, no, naghanap po kami ng church. No? So, alam nyo naman po kami nagsa-serve din po kami kay Lord dito. Ayan, nakahanap po kami ng church namin doon. At we started serving God. Yun po yung inano namin kay Lord na hindi natin kailangan magmintis sa pagsa-serve kay Lord. At
yun nga po, no, sa puro dulo na yan, ayan. First preaching ko po yan doon sa Grace Church. No? So, ano ba yung mga suot mo dito, love? Ayan, no? So, nagka-church po kami. Tapos si Grace po, nagkaroon po siya ng... Sorry, direct, nagulo na. Ayan po, no, yung mga youth namin doon. Inumpisan po namin yung mga youth namin dyan. Yan po yung hinawakan namin mga youth sa church namin. So, natasa po kami maging pastor doon. Mag-pastor po kami ng mga youth. Tapos si Grace, bibilisan ko na. Si Grace po nag-RN, nagkaroon po ng trabaho at binigyan po siya ng company car. Ayan. Binigyan po siya ng company car. No, hindi po namin ginastosan yan. Pumunta po kami sa Australia, wala po kami. No? Ang sekreto po dyan, sasabihin ko na po ang sekreto dyan is hindi po kami nagmintis ng pagbibigay ng tithes para kay Lord. Yun po ang sekreto, yun po yung tinanim sa amin. Pumunta po kami sa Australia, dinisciple po kami dito, tinanim po sa amin yun. Hindi po nawala sa amin yun, no? Hindi po nawala, hindi po nasayang yung sakripisyo ng aming mentor, ng aming mga dad at mommy, no? Pastor Jonel, lahat po yan. Dinala po namin yan lahat sa pagpunta sa Australia, pagdi-disciple sa amin. Yan po sila, first visit po namin. Kung makita niyo po, wala po si Joy, naiwan po siya dyan. No? So sabi, dyan, dito po pala. Doon pala siya. So, dito ko na po tatapusin. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. No? Sabi po niya, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Ayan po, no? Bago po tayo manalangin, saan man po tayo magpunta, sa Pilipinas man, sa ibang bansa, ang Diyos po na nagpapala, He is the same na magpapala po sa Pilipinas. Kung nasaan po kayo. Ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, sa pamilya nyo, may sakit po kayo, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo, pero kapatid, isa lang po masabi ko, maging faithful ka sa pagtatanim mo kay Lord kasi aanihin mo yan sa araw ng mga susunod. Tayo po'y tumayo. No, inanyahan po natin tayo po tumayo at tayo po'y manalangin. May request po na itasin po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Kung meron po kayong kaloob kay Lord, taas nyo po yan at sabihin nyo kay Lord, Lord, ito po ang aking tanim. No, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa mga bagay na ibibigay mo sa amin, sa mga pagpapala, Panginoon, na ibibigay mo, Diyos. Lord, we pray, Lord, itong tanim namin na ito, Panginoon, ng mga magbibigay, O Diyos, pagpalain mo. Lord, itinatanim namin ito, Panginoon, sa aming sitwasyon sa buhay ngayon, Panginoon, Lord. Ano man po ito, Lord, nakikita mo, Panginoon, ng iyong mga anak, ang mga bawat pusong naririto, Lord God, nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Lord, willing po, Panginoon, na magbigay, magtanim, O God. Maraming salamat po, Lord, dahil God, there will be breakthrough in the name of Jesus. We cover them with your mighty blood, God, from head to foot, Lord, down to their bodies, down to their souls and bones, O Lord. Father, gamitin niyo po ito, Panginoon, ang kaloob na ito sa inyong kapurihan, sa inyong ministry, O Lord. Salamat po, Panginoon. We declare joy, we declare healing, O God, in the name of Jesus. Sa inyo po ang papuri, pasalamat at lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng